ang pagsamba, ito yung pagpapakumbaba, pagpapatirapa sa isang karapat-dapat na Diyos. Ito ay gawain ng isang Kristiyano. At nakita natin last time kung ano po ang aktibidad na napapaloob sa pagsamba. Ano nga yung mga aktibidad na dapat napapaloob sa isang pagsamba? Okay, number 1, ang ating prayer. Yan ang mga punahing sangkap ng worship or acceptable worship. Prayer, singing of hymns, giving, scripture reading, teaching, and preaching. At atin din natalakay kung saan ilalagay ang dapat na pagsagot ng Amen. Napakalaga po ito mga kapatid na ating tandaan. Upang saan man tayo magpunta, alam natin kung sino yung sinasamba natin, ano yung sangkap ng ating pagsamba, ano yung sangkap na makikita natin dapat sa mga pananambahan. Ito ba ay nasa regulative principles? Hindi tayo basta-basta sasamba sa Diyos na hindi ayon sa kanyang patakaran sa banal na kasulatan. Mahirap sumamba sa Diyos-Diyosan. Tinalakay din natin ng relihiyon nakaraang Sunday. So, dapat alam na natin ito. Dapat malinaw ito sa atin at tayo sumasamba sa isang Diyos na buhay. Kaya ang ating pupaksa ngayong umaga ay ang pangangaral sa pagsamba or pagsambang pangangaral. Pagsambang pangangaral. Now, maging maingat tayo mga kapatid at maging bukas ang ating isipan. Sa tuwing tayo ay makikinig ng preaching or biblical preaching, dapat makikita natin ang mga nilalamang ito. Huwag tayo basta amen ng amen sa mga pangangaral o sa mga pangangaral. Dapat maging bihasa tayo sa pakikinig. Sabi nga sa James, maging mabilis sa pakikinig, mabagal sa pagsasalita, at mabagal sa pagkagalit. Now, narito ang mga nilalaman ng biblical preaching. Acts chapter 2, verse 14 to 42. Ito yung pangyayari matapos na ang mga alagad sa kanilang pagpupulong doon sa upper room, dumating ang banal na Espiritu. Dumating ang banal na Espiritu sa kanilang kalagitnaan at nakita at narinig ng lahat ng tao sa labas na mayroong malakas na hangin na humuhunos, pero wala silang makitang gumagalaw ng bagay. Bagamat may tunog na napakalakas na hangin, pero wala silang maramdamang hangin, kundi ang nakita nila ang mga dilang apoy. Ang mga dilang apoy na pumatong sa bawat ulo ng mga totoong Kristiyano. At ang sabi nitong mga taong nakapaligid, ano ito? Anong klaseng kababalagan ito? At pagkatapos, lahat ng mga alagad o mga Kristiyanong pinatungan ng apoy, darawang apoy sa kanilang ulo, ay nagsalita ng iba't ibang lingwahe. Hindi basta salitang lumalabas sa bibig, kundi mga lingwahe. Dahil ang lahat ng mga tao naroon, naunawaan nila ang kanilang sariling lingwahe na narinig sa bawat alagad. Kung ako'y sa Arabyano, narinig ko, nagsasalita ito ng Arabyano na nagpupuri sa Diyos. Kung ako'y Bisaya, narinig ko, alagad nito, nagsasalita ng Bisaya na nagpupuri sa Diyos. At ang sabi ng mga tao, mga lasing ang mga tao ito. At dahil dyan, tumayo si Pedro upang mangaral. At ito ang napakalaga sa ating pakikinig ng preaching. Saan man tayong lugar, dapat nakikita natin ito. Basahin natin verses 14 hanggang 42. Mahaba-haba pong pagbabasa ito mga kapatid. Ngunit si Pedro na nakatayong kasama ng 11 ay nagtaas ng kanyang tinig at nagpahayag sa kanila, kayong mga kalalakihan ng Hudiya at kayong lahat na naninirahan sa Jerusalem, malaman sana ninyo ito at makinig kayo sa aking sasabihin. Ang mga ito hindi lasing na gaya ng inyong inakala, sapagkat ngayon 3 oras pa lamang. Ngunit ito ay ayaong ipinahayag sa pamagitan ni Propeta Joel, at sa mga huling araw
sabi ng Diyos, mula sa aking espiritu ay magbubuhos ako sa lahat ng laman. At ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya. At ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain. Ang inyong matatandang lalaki ay mananaginip ng mga panaginip. Maging sa aking mga aliping lalaki at mga aliping babae, sa mga araw na iyon ay magbubuhos ako mula sa aking espiritu at sila'y magsasalita ng propesiya. At magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit sa itaas at mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy at makapal na usok. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At mangyayari ng bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kayong mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus ng taga Nazaret, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan, mga kababalagan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya ng nalalaman ninyo. Siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos sa pagkatapos palayain sa mga hirap ng kamatayan sapagkat hindi maaring siya'y mapigilan nito. Sapagkat sinabi ni David tungkol sa kanya, nakita ko ang Panginoon na laging kasama ko sapagkat siya'y nasa aking kanang kamay upang huwag matinag. Kaya't nagalak ang aking puso at natuwa ang aking dila. Gayon din ang aking katawan ay mananatiling may pag-asa. Sapagkat hindi mo hayaan ang kaluluwa ko sa Hades, ni ipahintulot man na ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Ipinaalam mo sa akin ang mga daan ng buhay. Puspusin mo ako ng kagalakan sa iyong harapan. Mga kapatid, may tiwalang masasabi ko sa inyo ang tungkol sa patriarkang si David. Siya rin ay namatay at inilibing, at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito. Yamang siya isang propeta at naranaman niyang nangako ang Diyos sa kanya nang isa sa kanyang mga inapo ay iluklok niya sa kanyang trono. Yamang nakita niya ito bago mangyari, nagsalita si David tungkol sa muling pagkabuhay ni Kristo. Hindi siya pinabayaan sa Hades, ni ang kanyang katawan ay nakakita ng kabulukan. Ang Jesus na ito ay muling binuhay ng Diyos, at tungkol dito ay mga saksi kayong lahat. Kaya't yamang pinarangalan sa kanang kamay ng Diyos at tinanggap mula sa Ama ang pangako ng Espiritu Santo, ibinuhos niya ito na bawang nakikita at naririnig ninyo. Sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit, ngunit siya rin ang nagsabi, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang sa gawin ko ang mga kaaway mo na tungtungan ng iyong mga paa. Kaya dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong Jesus na inyong ipinako sa krus. Nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat namin gawin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako ay para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, bawat isa na tinatawag ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Sa iba pang maraming salita ay nagpanuto siya at hinimok sila na sinasabi, iligtas ninyo ang inyong sarili mula sa baluktot na halahing ito. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Nanatili sila sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. Ito ang salita ng Panginoon Diyos, mga kapatid. Nawa ang Diyos ang magpala sa pagkakabasa ng kanyang salita at dito natin makikita ang nilalaman ng bawat pangangaral. At hiwalay
sa nilalamang ito na inyong papakinggan sa pagsamba, kung ito'y wala o ito'y ginawang higit, ang gawain yun ay hindi pagsamba. Tayo'y manalangin. Panginoon, sa mga oras na ito, tulungan niyo kami ng inyong biyaya, ng inyong banal na Espiritu na nawa, Lord, may tuon namin ang aming puso, ang aming isipan, ang aming pangunawa sa pagtuturo ng inyong salita, sapagkat sa mga salita na aming pinag-aralan, kayo po'y nagsasalita sa amin. At naway makita namin ang kahalagang ito na kayo po ang nasa aming kalagitnaan at karapat-dapat lamang na kayo purihin, bigyan ng paggalang respeto ang kaban-banalang mong presensya. Tulungan niyo kami, Panginoon, na may tuon ng aming pag-iisip at pakikinig sa iyong salita at alisin niyo, Panginoon, sa aming isipan anumang pong mga distraction, Panginoon, upang hindi ka namin, Lord, makaligtaan sa aming pandinig. At ang aming mapapakinggan ay mapasok sa aming mga puso. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Preaching of the Word of God is worship. At ang nilalaman ng preaching ng Word of God ay ang kapurihan at ang kaluwalhatian ng Diyos ang siyang nasesentro. Hindi sino mang tao, hindi anumang grupo, hindi anumang partido politiko ang dapat na ipaparinig sa pangangaral. Na sa pangangaral ng salita ng Diyos, inihayag dito ang tungkol sa Diyos. Ang kanyang kadakilaan, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kahabagan, at maging ang kanyang paghahatol, at marami pang iba. At ikalawa, inihayag din sa pangangaral o biblical preaching ang tungkol sa tao, sa kanyang kasalanan, sa kanyang kahatulan, sa kanyang pananampalataya, sa kanyang kaligtasan, at sa kanyang kabanalan, at sa kanyang pamumuhay. Ang pangangaral ng salita ng Panginoon sakop lahat, ang Diyos at tayong mga tao. Na ang dakilang halimbawa dito na naglalaman ng biblical preaching o biblical preaching itong Acts chapter 2 verses 14 to 41. At nakita natin kung paanong ipinangaral ni Pedro ang nilalaman ng isang biblical preaching. Now, ang pagsambang pangangaral ay may nilalamang mahalaga. Mayroong tamang nilalaman. Now, ano-ano ang mga nilalaman ng pagsambang pangangaral or worship preaching or preaching worship? Una sa lahat, kung ating mapapansin, na biblical preaching o ang pagsambang pangangaral dapat nahahayag ang pagkasoberano ng Diyos. Kung sa inyong pakikinig ng preaching, saan man, anumang grupo, tao ang tinataas, grupo ang tinataas ay nagagawa ng pastor, ang tinataas ay ang building o ang dami ng miyembro, ang laki ng pera tinatanggap, masabi kong hindi po yan biblical preaching. And that is not a preaching. Sapagkat sa preaching, ang unang-unang dapat mahayag ay ang pagkasoberano ng Diyos. The sovereignty of God. Tingnan nyo ang sabi sa 23, na hindi ko lahat isa-isahin to o verse by verse, kundi tingnan natin ang nilalaman ng pangangaral ni Pedro. Verse 23. Ang sabi ni Pedro, siya na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos ay inyong ipinako sa krus at pinatay sa pamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Masdan ninyo ang sabi rito, siya, sino siya? Si Jesucristo, na ibinigay sa takdang pasya at paunang kaalaman ng Diyos. Makikita natin dito na ang nagpasya ng pagkakapako ng ating Panginoon ay sa pamamagitan ng pagkasoberano ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos ang siyang dapat mahayag. Ang sabi rito, inyong ipinako sa krus at pinatay itong si Jesucristo. Nasa inyo
nakita ninyong inilibing. Nasa pamagitan ng kamay ng mga makasalanan, ang sabi rito, na pinatay sa pamamagitan ng kamay ng mga makasalanan. Mga kapatid, yung po mga makasalanan dyan sa English ay lawlessness. Pag sinabi kong lawlessness, yung mga tao ito hindi napapailalim sa anumang kautusan. Wala sa kanilang kautusan. By implication, tumutukoy ito sa mga Gentiles sapagkat sila hindi napasakop sa kautusan ng mga Hudyo. But positively, ito ay tumutukoy sa mga taong walang batas. Ibig sabihin, mga makasalanan, mga tampalasan. Ibinigay itong si Kristo sa kamay ng mga tampalasan. Sa mga tuwid, itong pong mga makasalanan ito, mga lawless, ito yung mga sumasalungat sa kalooban ng Diyos. Sino mang taong sumasalungat sa kalooban ng Diyos, kung tawagin yan ay lawless. Isang wicked, isang makasalanan. At itong mga nagpako kay Kristo, ito yung mga taong walang kautusan. Hindi napapasakop sa kautusan, sila'y sumasalungat sa kautusan. Halimbawa, ang Matthew chapter 22. Matthew 22:34. And hanggang 40. Ganito ang sabi. Ano bang utos ng Diyos? Ngunit nang marinig ng mga Pariseyo na napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo, ay nagtipon sila. At sa isa sa kanila, na tagapagtanggol ng kautusan, isang tagapagtanggol ng kautusan, ibig sabihin scribe, teacher of the law, ay nagtanong sa kanya upang siya'y subukin. Tingnan nyo, marunong ito sa batas, pero nagtanong kay Kristo upang subukin si Kristo, upang tuksuhin. Ang sabi nila, Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? Naroon natin sa Hudyo, mayroong 10 commandments, pero mayroon ding, yung bakod. No? Binakuran nila ng napakaraming batas. Ceremonial law, judicial law, provisional law, ano pa? Marami. Kaya ang tanong nila, alin ba ang kautusan? Sabi nila kay Jesus Christ. Ang sagot ng Panginoon, 37, at sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ano sumasakop doon? Sa 10 commandments, from 1 to 4. Commandments. Ibigin ng Diyos. That is man's responsibility towards God. Then the second part of the law is responsibility of man towards men. Ang sabi sa verse 38, ito ang dakilat ko ng utos. Ang pangalawa ay katulad dito. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos nito, nakasaling ang buong kautusan at ang mga propeta. Now, tingnan nyo ang mga Pariseo nito. Hawak nila ang law. Meron silang tinatawag na traditional law, oral law, and the moral law. Pero sila'y mapanlamang. Sila'y mga makasalanan, mga mapagkunwari. Hindi sila napapasakop doon sa kautusan. These people are lawless. Now, pwedeng ang isang tao maging relihiyoso. Ang katuwiran nila, basta sundin mo lang kautusan, okay ka na. Paano masundan kautusan yung sinabi mo lang nagsisinungaling ka na? At ito, ang tinakda ng Diyos. May kita natin na sovereignty of God na siyang nagtakda ng kamatayan ng Panginoon. Ngunit itong mga tao ito, ibinigay nilang Panginoon sa mga makasalanang kamay ng mga wicked people. So ang pagsambang pangangaral na hindi pinapangaral ang total depravity of man, ay hindi po yan pagsamba. Siguro nakakapakinig na kayo mga preaching ngayon, pari masaya lang. Dagan, sayawan, pera, papapala kayo. Pero hindi nila pinipreach kung gaano kasama ang tao. That man is in total depravity. Kapag ganyan, wala pong ganyang preaching, hindi po yan biblical preaching. Dapat kayo maingat. Baka papasok kayo ron dahil ang saya-saya, yun ang pinapakinggan ninyo. Baka kayo ay maisa na sa lawless. Sapagat ang batas nag-uungkat ng kasalanan. Kung walang batas, walang pag-uungkat
dumadalo ka, working ka pa ng church, pero walang batas, hindi na ako kasalanan mo. Kaya okay lang sa tao na sumamba. And that is not worship. Hindi nahayag ang sovereignty of God and the depravity of man. Yumayakap sila sa filosofiyan, I'm okay, you're okay, so we are okay. Yun ang kanilang sinasabi. Kasi baka daw masaktan ang mga tagapakinig. Ano bang layunin ng pagsamba? Ano bang layunin ng pangangaral? Ungkatin ang ating kasalanan upang tayo magbaba ng ating sarili at sumuko sa Diyos nang sa ganun tayo maligtas. Saan? Sa ating kabulukan, sa ating kasamaan, sa ating patungo sa impyerno. Yun ang layunin ng pangangaral. Hindi para patabayin ng puso, pasayahin ng kaluluwa. Hindi. Kaya kung walang sovereignty of God and depravity of man, yan ay hindi pagsamba. Secondly, makikita natin sa verse 22, dapat sa pagsambang pangangaral, itinataas ang kaluwalhatian ni Kristo. Itinataas ang kaluwalhatian ni Kristo. Verse 22, kayong mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga salitang ito. Si Jesus na taga Nazaret, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan, mga kababalaghan, at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa gitna ninyo, gaya ng nalalaman ninyo. Sino pong tinataas sa pangangaral? Si Jesus. At pinapakita rito kung paano niluwalhati ng Diyos. Sinasabi rito ni Pedro that Jesus Christ is a unique person. Siya ay natatangi. Kung tawagin, begotten Son. Natatangi, unique, walang maaaring pumantay. Siya ay isang God-man. Tungkol sa kanyang pagkatao, sinabi ni Pedro, siya ay si Jesus na taga Nazaret. May sariling lugar. Isang lugar ng tundo sa panahon yun. Nandun ang lahat ng klase ng masamang tao. At sa kanyang pagka-Diyos, bilang Diyos, diniklara siyang Diyos. Isang Jehovah. Verse 17. Ipinapakita si Jesus. At tungkol naman dito sa verse 17 hanggang 19, pinakita rito ang katuparan ng propesya ni Joel, Prophet Joel, na tumutukoy sa Panginoon, ang pagbuhos ng Espiritu sa Iglesia. Ito'y mangyayari pag si Kristo ay nabuhay na muli at tumakyat sa langit upang ibuhos ang Espiritu ng Diyos. At bilang God-man, ipinakita rin dito na siya'y pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamagitan ng mga gawang makapangyarihan, mga kababalaghan, at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamagitan niya. Sa gitna ninyo, gaya ng nalalaman ninyo, He is the God-man. Walang sino mang tao makagawa ng himalang ito kung wala ang Diyos sa Kanya. Pero kung ang preaching para kayo yumaman, para kayo magtagumpay sa inyong negosyo, how to be, well, tama naman yan, maganda naman yan, how to be a good father. Pero kung wala yung kaluwalhatian ni Kristo na isa sa tabi ito, masabi kong di preaching yan. Hindi yan biblical preaching. Sa makatwid, dito sa ating binasa, dinideklara ni Peter that Jesus is God. Nagpakita sa laman sa iyong verbo sa simula pa lamang kasama ng Diyos ang Word at ang Word ay Diyos. Sa verse 14 ng John 1:14, siya ay nagkatawang tao at siya ay nanatiling kasama ng kanyang mga alagad. At hindi lamang yun, kundi si Jesus ay nabuhay na maguli. Siya ay binuhay na maguli at ngayon ay nasa trono ng Diyos. Ang muling pagkabuhay ay nagbigay ng maraming layunin sa mga mananampalataya. Ito'y katuparan ng propesya, ng lahat ng propesya sa banal na kasulatan. Ito'y paglinis sa lahat ng paratang tungkol kay Jesus. Ito mga pariseyong ito, marami silang paratang kay Jesus Christ. Pero noong mabuhay na maguli si Kristo, pinipilit nilang bigyan ng maling report ng mga tao, nagbayad sila para
patunayan nila na itong si Jesus ay ang Diyos na kanilang inilagay o binigay sa mga tampalasang kamay upang siya ay patayin. At ang resurrection, ito yung basis ng ating justification. Kung wala pong resurrection, walang anumang pagpapatawad ng ating kasalanan. Kaya ng ating nalaman noong Sunday, na kung walang muling pagkabuhay, sayang ang pangangaral ng mga ngaral at walang kabuluhan ang inyong panampalataya, kayo na natili pa sa inyong kasalanan. At kung sa lahat ng tao, kayo na ang pinakawawang tao sa mundong ito, sapagkat kayo ay sumasampalataya sa isang Diyos na patay at kailanman na hindi mabubuhay. So nakita niyo mga kapatid, na napakahalaga po na sa ating pakikinig, dapat nakikita ninyo ang sovereignty of God, depravity of man, the glory of Christ. Dapat si Kristo ang natataas sa kalagitnaan ng pangangaral. Hindi kayo basta papasok lang sa mga worship na maglulundag, sayawan, sigaw, amen ng amen. Hindi niyo naman naintindihan ang pinapangaral. Ang mga tao ng Diyos ay nakikinig ng salita ng Panginoon at itinatanim sa puso ang kanyang napapakinggan upang ang kanyang paniniwala, ang kanyang panampalataya ay may batayan ng katotohanan ng kanyang napakinggan. Ang pananampalataya ay hindi lundag sa dilim, bahala na, basta ako sumasampalataya. Saan ka sumasampalataya? Sa iyong paniniwala? Hindi. Sumasampalataya ka sa katotohanan ng iyong napapakinggan mula sa pangangaral ng katotohanan. At kapag marami kang natutunan katotohanan mula sa pangangaral, tumitibay ang iyong pananampalataya, ang iyong pananiwala. Kaya masabi, ikaw ay lumalagong Kristiyano. Kung panay, imus na lang, basta ako iniwala sa Diyos, marami lang sabi, tatampulo sa Diyos. Yan ay isang salita ng pangaral. Tatampo ka sa Diyos? Sino ka para magtampo sa Diyos? Di ba alam, sa simula pa lamang sa sinapupunan mo, ikay may kasalanan niya, pero hindi ka pinagtampuhan ng Diyos hanggang sa tumanak pang libo-libot, milyon mong kasalanan. Bagkus binigay ng Diyos ang kanyang anak na mamatay sa krus, alang-alang sa iyo, tapos sabihin mo, ikay nagtatampo sa Diyos. Pang-apat, mga kapatid, na nilalaman ng biblical preaching. Sa pangangaral ng Ebanghelyo, dapat malakas ang panunumbat. Dapat malakas ang conviction ng kasalanan. Kung wala kang nararamdamang ikaw ay guilty sa harapan ng Diyos sa pangangaral, hindi preaching yun. Hindi pagsamba yung pinuntahan mo. Sapagkat ang totoong preaching, malakas mangusap sa ating puso. Masasabi natin, oh Panginoon, patawarin mo ako na isang makasalanan. Hindi, sakit naman sa yung pastor na yan, laging nanunumbo. Pag ganyan ang iniisip mo, hindi ka naghahanap ng kaligtasan ng kalwa mo, kundi naghahanap ka ng kakampi sa kasalanan mo. Verse 37. Sabi ni Pedro, verse 36 and 37. Kaya dapat malaman ng may katiyakan ng buong sambayan ng Israel na ginawa siya ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Sino nyo? Tumbukan po ang pangaral ni Pedro. Sapagkat kung hindi natutumbok ang kasalanan ng bawat isa, wala kang maramdamang kumbiksyon, wala kang maramdaman na ito ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Kundi ang alam mo, kailangan ikaw ay baby. Dahil kasi mapait ka, mabuti kang tao at hindi ka makasalanan, kayong namumuhay ka sa kasalanan. Kaya sabi sa 37, nang marinig nila ito, nasaktan ang kanilang puso. At sinabi kay Pedro sa ibang mga apostol, mga Ginoo, mga kapatid, anong dapat namin gawin? Anong dapat gawin? Ano? Upang maligtas. Yun ang totoong pakikinig ng salita ng Panginoon. Masasabi mo, grabing kasalanan ko. Grabe ng kasalanan ko. Naghihirap pamilya ko sa aking ginagawang kasalanan. Naghihirap mga magulang ko dahil sa ginagawa kong kasalanan. Dahil sa pagmamataas ko, dahil sa ginagawa ko.
mayroon pong conviction. At napag-apag ang puso ng mga tao. Gospel preaching ay kasangkapan ng Diyos sa kanyang mga dakilang gawa. Kaya ang sabi ni Pablo sa Romans chapter 1 verse 16, hindi ko ikinahihiya na ipangaral ang Ebanghelyo ng Diyos sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos para sa ikaniligtas ng mga taong sumasampalataya. At hindi ko rin kinahihiya manumbat ng kasalanan sapagkat yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Pero huwag niyo sabihin, huwag niyo isipin, inihiwalay ko ang aking sarili. Sapagkat bago ko ipangaral ang salitang ito, mabigat na sa akin sapagkat ako din ay makasalanan. Kaya dapat lamang tanggapin natin ang pangangaral ng Diyos. Biblical preaching is not entertainment. Hindi ito pagbibigay saya sa mga tagapakinig. Hindi pala yung mga ganyang preaching eh. Tayo'y makasalanan. Alam ng Diyos yun. Mahal ka ng Diyos. Alam ng Diyos ang ginagawa mong kasalanan. Alam ng Diyos para magtawarin ka. Di ba ang sarap nun? Na wala nababanggit. Pero pag sinabi, ikaw, dalawa, tatlo, apat ang asawa mo, ang kapal pa rin ng kasalanan mo. Di ba masakit yun? Ikaw may bisyo. Hanggang ngayon, nananalangin ka sa harapan ng Diyos, pero punong-puno ng bisyo ang buhay mo. Di ba masakit yun? Anong gusto niyong mapakinggan? Yung okay lang? Okay lang tayo? Hindi po yan gospel preaching. Sapagkat kung walang batas, hindi maungkat ang ating kasalanan. Kung hindi pinapangaral ang kautusan ng Diyos, walang kasalanan maungkat dito. Okay lang, dadami, libo-libo ang atin sa atin. Pero mas maigi pa, 5 ang umatin. Malinis ang kanilang puso at alam natin sigurado sila sa kanilang kaligtasan. Ano mang preaching na sinisikap i-convict ang tao sa iba't ibang paraan tulad ng halimbawa ang tarkol. Halina kayo, may mabigat kayong kalagayan. Mabigat ang puso nyo. Marami kayong problema. Ang Diyos ay mahabagin. Lumapit kayo sa altar at kayo'y patatawan ng Panginoon. Diyak naman tayo dahil marami talaga tayong problema eh. Araw-araw may problema tayo eh. Ang ginagawa ng mga preachers na ito, kinukonvict ang mga tao na lumapit sa altar. Hindi na kinukonvict ang mga tao sa kanilang kasalanan. Kasi ang dapat lumabas sa totoong pangangaral ng salita ng Diyos. Ano ang preaching na sinisikap ng tao, conviction sa kanyang sariling paraan is not a biblical preaching. Then lastly, bahagi po ng preaching. Nakita niyo, ano dapat niyong papakinggan during my preaching? Ano yung una? Dapat nahayag ang pagkasumirano ng Diyos. Ikalawa, dapat nahayag ang pagkamakasalanan ng tao. Ikatlo, dapat nahayag ang kaluwalhatian ni Kristo. Christ-centered. Then pang-apat, dapat mayroong malakas na panumbat sa tao. Pero panghuli, dapat din mayroong malakas na panghihikayat sa tao na sila'y magtiwala kay Kristo sa kanilang kaligtasan. Lumalakas po ang panghihikayat ng salita ng Panginoon o ng preaching kapag tayo'y nasumbatan na tayo makasalanan. Sapagkat kung hindi mo naramdamang makasalanan ka, anong ilalapit mo sa Diyos? Matuwid ka pala. Tulad ng halimbawa, tayo minsan, ayaw nating may istorbo ang tao, kahit na kumukulo ng tiyan natin, 2 araw natin hindi kumakain, at pagka inano ka, pinakain tayo. Yes, bahay, kain tayo. Busog ako. Pero ka na. Busog ako. Mamamatay ka na sa gutom eh. Mata mo, puti na.
Yung itim nakatago na sa taas. Dahil sa gutom. Pero ayaw mo kumain, nagutom ka, hindi ka nga kailangan ng pagkain. Pero kung alam mong gutom ka, at may nag-aalok sa iyo, gutom ka mo. Huwag ka magsinungaling. Halika, kumain tayo. Aba, sabihin ko sa'yo, mas nauna ka parang nag-aalok sa iyo. Dahil gusto tayo kumain. Na kung hindi mo inaaming makasalanan ka, anong iniligtas ng Diyos sa iyo? Pero kung na-convict ka na ikaw ay isang makasalanan, napakatamis ang lumapit kay Kristo upang humingi ng kapatawaran. Lord, patawarin mo. At yun ang ginagawa ng Ebanghelyo. Ano ang sinabi ni Pedro? Verse 38. At sinabi sa kanta ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Yun ang palagi, papapansin niyo ba yun sa tuwing may preaching, yun ang panghuling sinasabi. Sino man sa inyo ito, wala pa ang kaugnayan kay Kristo, magsisi, lumapit sa Kanya. Napakatamis nun. Ang sabi ni Pedro rito, magsisi kayo at magpabautismo. Pero ingat tayo dyan. Sapagkat marami sinasabi, magpabautismo kayo upang kayo, ayan, sabi dyan, magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan. Kung nangangarap kayo ng salvation ng baptism, that is not a preaching of biblical preaching. Ano bang nauna ron? Para mapatawad ang kasalanan. Magsisi. Pastor, pati bautismo. Kung di ka magpabautismo, hindi ka malinis sa iyong kasalanan. Tama, kapatid, salita ni Pedro ito, doon sa mga tao, sapagat alam nila ang context ng bautismo. Sa atin, hindi. Ano ba yung bautismo ng panahon yun? Noong araw, kapag ikaw isang relihiyoso, ikaw ay isang Hudyo, para ikaw ay lumipat sa isang, halimbawa, ikaw ay isang hintil at lumipat ka sa pagiging Hudyo, kung tawagin niyang proselyting, no? Ipo-proselyte ka. Kaya na kailangan maging kaalib na nila sa iba-ibang paraan. Okay? Pero kung ikaw ay Hudyo, papunta sa Kristyanismo, kailangan din magpabautismo ka para mapunta na yan, ikaw ay Kristiyano. At alam natin, sa panahon yung kapag ikaw ay nagpabautismo, ibig sabihin, tinalikuran mo na ang lumang buhay, lumang hanap buhay, lumang reliyon, kaya ikaw ay nakalaan na parang patayin ng mga Hudyo. Walang sino mang tao noon na baluktot ng isip na kapag sila naging Kristiyano ay hindi nagpapautismo na hindi na alam ng buhay nakataya rito. Kaya kapag isang tao na nagpabautismo, alam niyang mamamatay siya, papatayin siya ng mga taong galit sa Kristyanismo. Kaya napakalakas na hamon yun. Kung ikaw'y sumasampalataya, pakita mo, magpabautismo ko yun. Opo, magpabautismo ko. Bakit? Handa akong mamatay alang-alang kay Kristo. Handa akong tanggalin, sipahin ng aking mga magulang sa bahay, alang-alang kay Kristo. Yun po yung karagahan ng bautismo. Kaya dinugtong yun. Pero, ang pagpapatawad po ng kasalanan, hindi yung bautismo. Kundi yun ang patunay na ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan at ikaw ngayon ay nakay Kristo. Yun ang patunay ng bautismo. Pero hindi yun ang makapagpatanggal ng iyong kasalanan. Ang makapagtatanggal, magsisi ng iyong kasalanan. Tingnan natin ang ibang mga salita ng Panginoon na bigyan natin na nakikita natin walang bautismo pero magsisi lang. Chapter 3, verse 19. Ang sabi rito, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Walang bautismo dyan. Okay? Ang sabi dyan, magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga makasalanan. So, makita natin sa ikalawang talata, hindi bautismo ang nakapagpapawi ng kasalanan, kundi yung pagsisisi. Now, pagsisisi lang ba makapagpapawi ng kasalanan, mga kapatid? Tingnan nyo ang sabi sa Acts 20:21. Hindi natin basta bigyan ng konklusyon ng ating nababasa ng isang talata. Dapat patunayan pa ng ibang talata. Para hindi tayo makagawa ng maling doktrina.
Acts 20 verse 21. Anong sabi diyan? Verse 20, sabi natin, hindi ko pinagkait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay sa pakipakinabang at hayag na nagtuturo sa inyo at sa mga bahay-bahay na nagpapatutuo sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego tungkol sa pagsisisi tungo sa Diyos at pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Dito naman, pagsisisi at pananampalataya ay hindi pwedeng magkahiwalay. Sapagkat, pagsisisi at pananampalataya ay kambal yan. Tulad yan ng coin. Mayroong kara at saka krus. Pag nakita mo yung krus, alam mo sa likod yan ay kara. Pag nakita mo ang kara, ang alam mo ay krus at sa likuran. Ibig sabihin, kapag ikaw'y sumampalataya, ibig sabihin, nagsisi ka na yung kasalanan. Kung ikaw ay nagsisi sa kasalanan, sumampalataya ka kay Kristo. Hindi pwedeng mangyari. Kaya nga, dahil sa pagsampalataya natin kay Kristo, pinatawad ka sa iyong kasalanan. Hindi lang basta pagsisisi, mapapatawad ka sa iyong kasalanan, pero dapat mayroong pananampalataya kay Kristo. Bakit? Si Kristo kasi ang nagpapatawad ng kasalanan. Paano paraan? Siya yung namatay sa krus, siya yung nagdanak ng tanyang dugo, yun ang patunay na pwede sasampalataya sa Kanya, pinagsisihan mo kasalanan, yung ginawa ni Kristo ang magpapatawad, ang maglilinis na yung kasalanan. Kaya wala pong bautismo dyan. Hindi kasama ang bautismo pagdating sa kaligtasan. Kaya tignan nyo sabi sa chapter 8 ng Acts, verse 36. After believing and repenting, anong kasunod? Sa palagay nyo, pagkatapos na ikaw ay nagsisi sa iyong kasalanan dahil sumampalataya kay Kristo, ngayon, Kristiyano pa na, ano dapat mong gawin? Magpabautismo. Right? Chapter 8, verse 36 and 38. Ganito. Sa kanilang pagpapatuloy, ito'y tungkol sa isang eunuko at si Philip. Sa kanilang pagpapatuloy sa daan, nakarating sila sa may tubig at sinabi ng eunuko, tignan mo, narito ang tubig. Anong nakakadlang upang ako'y mabautismuhan? Dahil alam natin, si Felipe, habang tumatakbo yung karwahe ng eunuko, kanyang pinangaralan siya tungkol kay Jesus. Nung makita ang tubig, sabi niyo, oh, may tubig. Anong makahadlang para ako'y hindi mabautismuhan? Ang sagot ni Felipe, 37, at sinabi ni Felipe, kung nanampalataya ka ng buong puso ay mangyari. Sumagot siya at sinabi, sumampalataya ako na si Kristo ay anak ng Diyos. Wala yung pagsisisi, no? Kasi ang likuran ng pagsisisi ay panampalataya. At ang panampalataya kay Kristo ay yung panampalataya sa kanyang ginawa sa krus, sa pagdalat sa dugo, yun ang magpapapalinis sa iyong kasalanan. Kaya sabi nga ni Felipe, wala namang hadlang kung sumasampalataya kay Kristo. Kaya sabi sa 38, iniutos niyang itigil ang karwahe at lumusong si Felipe at ang eunuko sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Kailan nangyari ang bautismo? Matapos magsisi at sumampalataya. Paano maligtas? Ang sabi ni Pedro, magsisi at magpabautismo. Shortcut yun sa gospel na ipinapangaral ni Pedro. Kaya nga, biblical preaching, nag-aanyaya sa tao na magsisi ng kasalanan. Tingnan niyo sabi Acts 17, verse 13. Ito pong panawagan sa atin yun. Baka wala pa tayong tamang relasyon kay Kristo. Nagtitiwala ka pa rin Kristiyano ka. Kaya wala namang makita pagbabago sa buhay mo. Ganito ang sabi. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinilampas na nga ng Diyos. Ngunit ngayon pinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako, na magsisi. Ito po yung panawagan ng biblical preaching. Na alam natin, kapag kananawagan ng magsisi, ibig sabihin, sumampalataya kay Jesus. Magsisi, talikuran na yung kasalanan, at sumampalataya kay Jesus, at kung ikaw'y sumampalataya kay Jesus, ikaw'y mananampalataya din, after that is magpabautismo. Bilang patutuo ng iyong totoong pagsisisi. Ano mang preaching na bautismo ang kaligtasan, o altar calling ang anumang kaligtasan, o pagsapi sa iglesia ang kaligtasan, o iba't iba pang paraan
yan ay hindi biblical preaching. Kaya maging matalino tayo. Saan kayo pumunta na iglesia, na church, na nakikinig kayo ng aral, na hindi narinig ang 5 bahagi ito sa biblical preaching, which are sovereignty of God, depravity of man, ano yung pangatlo? Glory of Christ, conviction of sin, at ang pag-anyaya na magtiwala kay Kristo upang maligtas. Yan ay hindi biblical preaching. Maging maingat tayo, mga kapatid. Huwag tayong maging magma. Kaya sinasabi natin, pareho lang naman yan. Iisang Diyos lang. Sino sabi sa iisang Diyos lang? Ang sinasamba naman ang sasabing Kristiyano. Marami nagsasabing Kristiyano, iba't-ibang paraan ng kanilang Diyos. At kailangan lang makilala mo ang totoong Diyos sa ganitong pamamaraan ng totoong pangangaral. Pero kung kayo basta magpapaniwala, isa lang naman tayo eh. Isang Diyos lang ating sinasamba. Never na mangyari. Hindi pwede mangyari. Sapagkat sabi ni Pablo, Galatians 1:6, kami man o anghel bumaba sa inyo at mangaral ng kaiba sa mga nakalagay sa Biblia. Ang sabi, sumpain siya. Ibang Kristo yun, ibang Ebanghelyo. Eh mag-ingat tayo sa ating biblical preaching ang dapat natin meron. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa sandaling ito na sa pamagitan po ng inyong salita, nalalantad po ang aming pagkamakasalanan at ito lamang ang tanging paraan na kami baba ninyo upang kami ay magpakbaba at aminin na kami patungo sa kapamakan at walang ibang makapagliligtas dito sa amin kundi ikaw sa pamagitan ng aming pagtalikod sa aming mga kasalanan at pagsampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus na siyang makapagpapawid ng aming kasalanan at ang katunayan ng aming pagiging Kristiyano ay ang aming pagbabagong buhay sa bawat sandali ng aming buhay. Maraming salamat po, po ang dalangin sa pangalan ng Panginoon.